Marami ang nagtatanong, totoo ba talaga na may matatanggap na 100,000 ang mga pensioners na idadaanim na po pataas? Hindi ito sismis. Hindi rin ito paasa. Ito ay isang makabuluhang pagbabago na kailangang malaman ng bawat Pilipinong umaasa sa kanilang isip, pensyon para sa pangaraw-araw na gastusin. Habang papalapit na ang taong due at 25, mas pinapalawak ng Social Security System ang mga benepisyong nakalaan para sa mga nakatatanda. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang planong isang beses na pagbibigay ng 100,000 lump sum assistance para sa mga kwalipikadong pensioners. Pero sino-sino ba ang sakop nito? Kailan ito ipatutupad? At anong mga dokumento ang kailangang ihanda para hindi mapag-iwanan? Maraming senior citizens ang nalilito lalo na sa dami ng kumakalat na impormasyon online. Kaya sa video na ito, ilalatag natin ang buong detalye direkta mula sa mga opisyal na source. Walang dagdag, walang bawas. Malalaman mo kung kasali ka ba sa programang ito, paano mo ito maa-avail at kung may deadline ba na dapat mong habulin. Hindi natin pag-uusapan ng haka-haka. Ang layunin natin dito ay bigyan ka ng malinaw at konkretong impormasyon para mapaghandaan mo ang darating na taon. Dahil ang totoo, habang tumataas ang bilihin, ang bawat dagdag na benepisyo ay malaking tulong sa ating mga lolo at lola, lalo na sa gamot, pagkain at iba pang ngailangan sa araw-araw. Kaya kung ikaw ay pensioner o may mahal sa buhay na nakakatanggap ng pensyon mula SAI, huwag mong palalampasin ang mahalagang update na ito. Sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang buong katotohanan tungkol sa 100,000 na sinasabing ibibigay sa mga seniors. Handa ka na bang alamin ang buong detalye? Kaya ngayon, pag-usapan na natin ang mga detalye. Marami na ang nagtatanong sa mga tanggapan ng SS at maging sa mga barangay office kung kailan daw ba magsisimula ang implementasyon nitong sinasabing 100,000 para sa mga seniors. Unang-una, kailangan nating linawin na ang programang ito ay hindi regular na dagdag sa buwan ng pensyon. Hindi rin ito automatic na matatanggap ng lahat ng miyembro. Bagkus, ito ay isang isinusulong na special on-time assistance para sa mga seniors na nasa edad. 60 pataas at posibleng ipatupad bilang bahagi ng isang social protection program na tinutulungan ng ilang government agencies kasama ang FEFI at DL. Kung titingnan natin ang mga ulat mula sa mga nakalipas na buwan, makikita nating may ilang pilot programs na nagsimula sa mga piling probinsya. Sa ilang mga rehiyon tulad ng region, IA at region may mga ulat ng mga seniors na nakatanggap na ng cash assistance na umaabot mula 000 hanggang bilang bahagi ng kanilang social pension augmentation. Ang proposal ngayon ay gawing nationwide ang rollout ng mas malaking halaga ang 100,000 bilang tulong sa mga seniors na higit na nangangailangan, lalo na ngayong patuloy ang taas ng presyo ng bilihin, gamot at serbisyo medikal. Ang tanong na ngayon, kasama ba ako sa mga mabibigyan? Sa mga pangunahing batayan ay kung ang isang pensioner ay aktibong miyembro ng AIS at tuloy-tuloy ang kanyang natatanggap na monthly pension. Pero bukod doon, isinaalang-alang din ang kabuuang buwan ng kinikita ng isang retiree. Mas prioridad ang mga nasa low income bracket o yung mga tumatanggap lamang ng minimum pension. Ito ang mga senior citizens na walang ibang pinagkakakitaan maliban sa kanilang pensyon. At kadalasan sila rin ang may sakit, may inaalaga ang asawa o walang kasamang anak sa bahay. Mahalagang maunawaan na ang layunin ng programang ito ay hindi lang basta magbigay ng pera. Ang 100,000 na ito ay itinuturing na e-lifeline support. Isang tulong na maaaring gamitin sa mga medical needs, home improvement lalo na kung may kapansanan o para sa pangatagal ang pagkain at gamot. Sa maraming kaso, may mga senior citizens na hindi na makalakad o makalabas ng bahay at ang ganitong uri ng tulong ay nagbibigay daan para makakuha sila ng caregiver o nursing support kahit ilang buwan lang. Kung ikaw ay isang EST pensioner at may valid e-number, registered pa rin ang account mo at regular kang nakatatanggap ng pension, magandang simulan mo ng ihanda ang iyong mga dokumento. Siguraduhing updated ang iyong UMID card pati ang iyong bank details. Dahil kung sakaling maaprobahan na ang nationwide implementation ng 100,000 assistance electronic transfer sa bank account o sa pamamagitan ng e-wallet tulad ng cash o maya ang magiging primary mode ng disbursement, may posibilidad ring gamitin ang mga remittance centers gaya ng IR o Sewanawir para sa mga lugar na malayo sa bangko. Ngayon baka may magsabi, hindi ba ito parang pangako na naman na wala? Namang kasiguraduhan. Totoo,
Sa mga nakaraang taon, ay may mga programang hindi rin na ipatupad ng buo. Pero ang kaibahan ng kasalukuyang panukala ay ito'y nakabase sa aktwal na data mula sa Atleti. May mga kongresista at senador na aktibong nagtutulak ng budget para dito sa General Appropriations Act ng 2 at 25. Sa katunayan, ilang mambabatas ang nagsumita ng resolusyon para mapabilis ang pag-aproba ng pondo, lalo na't ang populasyon ng mga senior citizens sa bansa ay patuloy na lumalaki. Ayon sa datos mula sa halos 12 milyon na ang bilang ng mga Pilipino na nasa edad 60 pataas at tinatayang kalahati sa kanila ay umaasa lamang sa pensyon o tulong ng gobyerno para mabuhay. Mahalaga ring maunawaan na habang sinusulong ang programang ito, magkakaroon ng screening at validation process. Hindi lang basta magpapadala ng pera ang gobyerno. May mga field workers mula sa CEV at DIFS na magbabahay-bahay, mag-interview at titingnan kung karapat-dapat nga ba ang isang pensioner na makatanggap ng 100,000. Kaya habang maaga ay ready na ang mga kailangan tulad ng barangay certificate, proof of pension at valid. Mas maganda rin kung may medical record na maipapakita lalo, na kung may maintenance medicine ka o diagnosed na may chronic illness. Hindi ito para pahirapan tayo, kundi para matiyak na ang tulong ay mapupunta sa totoong nangangailangan. Mga kababayan nating wala sa Maynila o malalayong probinsya, huwag mag-alala. May plano rin ang ESE at Y na mag-deploy ng mobile unit sa mga lalawigan para doon mismo tatanggapin ang aplikasyon at mga dokumento. Ang mga DSISC o lokal na pamahalaan ay may papel din dito. Kaya mainam na alamin sa inyong barangay kung kailan darating ang mobile service o kailan magsisimula ang registration. At kung may mga nag-aalala na baka ito'y isang uri na naman ng scam o fake news, tandaan natin huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat sa Facebook o TikTok. Ang tamang impormasyon ay manggagaling lamang sa mga verified na opisyal na pahayag ng SS, LESBay at mismong pamahalaan. Ang channel na ito ay nakatuon lang sa pagbibigay ng tumpak, malinaw at napapanahong balita. Kaya't kung gusto mong mauna sa mga tunay na updates, dito ka na. Ang 100,000 ay hindi maliit na halaga at sa totoo lang para sa isang senior citizen na may simpleng pamumuhay, ito'y sapat na para mabawasan ang bigat ng buwan-buwan na gastusin. Isipin mo ilang buwan ng maintenance, grocery, bayad sa tubig at kuryente at kaunting savings na rin kung tutuusin. Kaya't habang maaga, maging maagap na tayo sa pag-aasikaso ng ating requirements, pag-update ng contact information sa TES at pag-monitor ng mga official announcements. Kung ikaw man ay isang anak o rapo ng isang senior citizen, ikaw ang magiging tulay nila sa impormasyon. Tulungan mo silang maintindihan ang proseso. Maraming seniors ang walang access sa internet kaya mahalaga ang papel ng bawat pamilya para sila igabayan at masigurong makakakuha sila ng tulong kung karapat-dapat sila. Ang 2 at 25 ay maaaring maging taon ng malaking pagbabago para sa ating mga pensioners. Buwan at sabay dismatsay way leven sabay reda paglos. Sa mga susunod na buwan, asahan natin na unti-unting ilalabas ang mga eksaktong petsa, guidelines at aplikasyon. At habang hinihintay natin ito, manatiling alerto, informadong mamamayan at handang tumanggap ng biyaya mula sa gobyerno, hindi dahil sa awa, kundi dahil ito ay karapatan ng bawat Pilipinong matapat na nagtrabaho at naghulog sa loob ng maraming taon. Yeah,